Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Eto na nga po, pag-usapan lang po natin itong ginawa ni Senator Marcoleta. Talagang binabangga niya na po yung mga matataas na opisyal po ng gobyerno natin. Kahit yung kapwa niya senador, pinamamahala ngayon sa Senate Blue Ribbon Committee at sa Senado, kanyang binabangga at walang takot. Talagang hindi po nasayang ang ating boto. Sa mga bumoto kay Senator Marcoleta, hindi po nasayang ang ating boto dahil kailangan po natin sa panahon ngayon na talagang naging garapalan ng ang pangungulimbat, yung pagnanakaw po sa pondo ng ating bayan. Kailangan talaga natin yung kagaya niyang lumalaban po yung prinsipyo ba, hindi talaga natitinag. Kahit na ginagawa na siya ng kung ano-anong mga issue, di ba? Yung pinaka-latest ngayon, yung idinadawit yung kanyang asawa doon sa mga diskaya dahil yung daw kumuha sa insurance ng kung saan nagtatrabaho yung misis ni Senator Marcoleta. So ngayon, yun ang ginagamit ngayon para gibain at mawala yung focus niya dito sa nangyayaring hearing ng mga maanumalyang flood control project. Ngayon, dahil dito sa plenary na to, itong Senate nila rito, session, matapang talagang binabanggit ni Senator Marcoleta yung mga maling nakikita niya sa pamamalakad ng Senate Blue Ribbon Committee at ng pamunuan ngayon na pinamumunuan ni Senator Tito Soto, talagang pinupunan niya. So ito, panoorin po natin kung ano yung mga napansin niya, na napapansin din ng mga kababayan natin na tila parang minamanubra ng kasalukuyang liderato ng Senate ng Senado. Kapag nababanggit kasi ang pangalan ng mga congressman, lalo na si Saldico at yung kanilang pinakaboss na si Martin Romualdez, parang nalilihis po ng landas at tila parang pinoprotektahan nga po ito nila Tito Soto at nila Ping Lacson. Kasama na rin si Erwin Tulfo. So ito, panoorin po natin kung ano yung mga naging banat dito ni Senator Rodante Marcoleta sa kanyang mga kasamaan at yung kanyang pagtayo, yung kanyang prinsipyo kung paano niya talaga ipaglaban. So ito, panoorin po natin, pero siyempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button at the same time. Palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin natin. Mr. President, may we recognize a distinguished colleague from Tarlac and Pampanga, no other than Senator Rodante Marcoleta, Mr. President. Senator Rodante Marcoleta is recognized. Ito, medyo nakakabahan naman dito si Ping Lacson dahil hindi niya alam kung ano naman yung mga sasabihin dito ni Senator Marcoleta. Kasi doon pa lang sa huling hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, nangatog sila. Nung biglang naglabas ng ebidensya o ng witness itong si Senator Marcoleta, ngayon dito malamang may pasabog na naman to. At yun ang inaabangan dito ni Ping Lacson, kaya kumbaga dito clueless pa siya kung ano yung mga sasabihin dito ni Senator Marcoleta. Marami pong salamat, Mr. President. Ako po ay tumatayo ngayon para sa isang usaping pampersonal at pangkalahatang pribilehyo. Ginoong Pangulo, ang gulo-gulo na po natin. Ito pong huling pagdinig sa Blue Ribbon Committee na kung saan ay lumabas po ang isang testigo na nagngangalang Master Sergeant Orly Gutesa. Ako po ay nabansagan na kulang po sa kortesiya. Para sa akin po ay hindi po tama na nagpapasaringan po tayo ng ganun. Iisa po ang ating layunin. Hindi po tayo magkakalaban sa layunin na matuntun po natin ang pinaka-problema kung bakit nasadlag po ang ating bansa sa ganitong kalagayan. Hindi ko naman po kasalanan, ako po'y hanapin ni Sergeant Gutesa. Hindi ko po siya kilala eh. Hindi ko po kasalanan kung ako po ang hinanap niya at hindi iba. Yan siguro nagtatampo si Ping Lacson. Bakit hindi siya yung nilapitan ito ni ex-Marine Sergeant ni si Gutesa?
Dati rin naman nasa militar itong si Ping Lacson, pero bakit hindi kaya sa kanya lumapit? At dito kay Senator Marcoleta siya lumapit. So siyempre, andun yung tiwala. So ibig sabihin, walang tiwala na yung mga kababayan natin, lalo na yung mga nasa serbisyo, mga uniform personnel, wala nang tiwala rin dito kay Ping Lacson. Kasi tingnan nyo, may mga lumalabas na mga video clip kung saan nga, 'di ba, binabalahura rin ni Ping Lacson yung si Paeldon, na dati ring Marine. So doon pala makikita nyo na medyo basang-basa na yung papel nito ni Ping Lacson. Kaya siguro minabuti ni ex-Marine Sergeant Gutesa na dito kay Rodante Marcoleta na lumapit, kasi ito bagong-bago pa, wala pa itong kinikilingan, at kitang-kita naman talaga yung prinsipyo niya na gusto niya talagang labanan yung nangyayaring garapalang korupsyon sa ating bansa. Kaya siguro naging tama yung kanyang naging pasya na siya ang lapitan, itong si Senator Marcoleta yung nilapitan niya. Nung pong makita ko po yung kanyang salaysay, ang sabi ko lamang po sa kanya ay, kung malakas ang loob mo talaga, at naniniwala kang dapat mong gawin ito para sa iyong bansa, dalawa lang ang pwede mong gawin para sa akin. Ipanotaryo mo yan, at kung malakas ang loob mo, bukas ng umaga bago mag-alas 9, kailangan nandun ka na sa Senado. Alam po yung notaryo, para sa akin lang po yun eh. Gusto ko lamang siyang testingin kung talagang totoo nga ang kanyang mga gustong banggitin. Ang pinakamahalaga po ay haharap siya, tatayo, at susumpa sa kalagitnaan ng pagdinig. At doon ay pakikinggan natin. At doon ay sama-sama natin siyang i-interpolate. Tatanungin. Nakita naman po ninyo kung paano niya sinasagot ang bawat tanong. Walang pag-aalinlangan. Siya lamang po ang natatangi na testigo na kumonekta sa pangalan ni Saldico at Martin Romualdez. Wala nang iba. Ngayon po siya ay naharap sa napakaraming pasaring din. Bakit po ako'y walang kortesiya? Hindi po ba ako'y humingi ng panahon sapagkat hindi ko naman po alam kung talagang darating siya nung araw na yun. Kaya hindi na po ako Kasi nga sinurpresa nito ni Marcoleta itong si Ping Lacson. So, kahit naman yung mga ibang senador na na kapanalig nito ni Marcoleta, clueless din sila na maglalabas to ng witness na pasurpresa. Kaya kung ito kasi dumaan pa kay Ping Lacson, siyempre, yan, yung mabibriefing pa yan, so maririnig nila yung sasabihin ng witness. So, pwede pa nilang mahilot na wag nang banggitin yung pangalan ni Martin Romualdez. Kaya nga sinabi nito ni Marcoleta na tinetesting niya doon pa lang sa notaryo. Siyempre, pag sinabi mo kasi notarized yung ipapasa mo, yan kagad, may kaakibat kagad na responsibilidad yan. So, doon pa lang matetesting na yung tapang mo kung talagang yung mga sasabihin mo mga pawang katotohanan lamang. So, maganda yung naging diskarte rito ni Marcoleta. Ayun nga, dahil matapang nga si Sergeant, ex-Marine Sergeant Gutesa, pinagnotaryo niya yung kanyang affidavit, yung sworn statements niya. At the same time, pumunta siya sa Senado, gaya nung hamon ni Marcoleta. Na po ako nagsabi. Gusto ko talagang paniwala ang darating siya. Dumating nga po siya. Kaya ko siya inilabas. Pero kung pag-uusapan po ay kortesiya, balikan po natin ang mga nangyari. Nung ako po ay chairman pa ng Blue Ribbon Committee, nagkaroon po ng pagdinig. Unang pagdinig ay August 19, 2025. Isang araw bago po nagkaroon ng pagdinig ang Blue Ribbon Committee, ang ating pong kasama, si Senator Lacson, ay nagkaroon po ng posting. Sa Twitter po yata ito, hindi po ako sanay dito Babasahin ko po, August 20, 2025. The Senate Blue Ribbon Committee hearing yesterday is akin to the cart going ahead of the horse. Had the cart waited one day,
it would not have missed the details of the truth about the many substandard ghost projects and more that will be exposed in my privileged speech today. Yun po ba ay courtesy din? Sa akin pong palagay, hindi dapat po nagkaroon ng ganitong pagpapasaring. Alam ko po ba kung sino-sino ang tatayo para mag-deliver ng privileged speech? Matagal ko na pong sinabi noon kung kailan po ang pagdinig. Wala po akong itinago. Ngunit kung sasabihin na kung naghintay kami ng isang araw, ay mas marami pa sanang mga detalye at katotohanan ang naihayag. Hindi po. Feeling ko kasi nagyayabang dito si Ping Lacson dahil bagito itong si Senator Marcoleta, bago lang sa Senado, tapos hawakan niya kagad yung pinakamalaking committee. So parang nasasain dito yung yung ego ni Panfilo Lacson dahil siyempre gusto niya makakuha yung Senate Report Committee. So parang minamaliit na si Senator Marcoleta. Kaya ngayon, it's payback time, parang nangyayari ito. Payback time itong ginagawa ni Marcoleta na ini-expose niya ano ba yung mga maling ginagawa ni Ping Lacson. Tulad niya, magpo-post siya na papasarin. Magpapa-interview siya na bilang isang Senate Blue Ribbon Committee Chairman, nagsasalita siya ng hindi man direkta doon sa nangyayari sa sa hearing, pero makikita mo na dinidiscredit niya yung mga resource person na maglalabas ng pangalan ni Martin Romualdez tulad ng kay Diskaya, di ba? So hindi na masyadong natatakil yung mga congressman na binanggit ng mga Diskaya. Bagkus doon sila ngayon nakapokus sa sinabi ni Bryce Hernandez na dalawang senador na kumukubra daw ng kickback doon sa flood control. So, lumalabas parang imbis na hindi naman protektahan, di ba? Mali naman protektahan yung kapwa niya senador. Pero, bakit parang nalihis na yung kumbaga, mas gusto ni Panfilo Lacson na mas imbestigahan yung mga senador para sa mga congressman. Eh kung iisipin mo, yung mga congressman may hawak ng distrito. Yung mga senador, wala namang hawak ng distrito yan kasi sila binoto ng bali nasa under sila ng national election. Hindi kagaya ng mga congressman na may distritong pinangahawakan. So, mas konti yung botong makukuha nila compare sa mga senador. Mapapansin nyo, di ba? Umaabot ng milyon ang boto ng mga senador compare dun sa mga kongresista. So, yung focus ni Panfilo Lacson, parang hindi siya naniniwala na mga congressman ang mas may malaking kinalaman dito sa nangyayaring anomalous project ng DPWH sa flood control kesa dito sa mga senador. Hindi po ba sinabi ko sa inyo noon, mismong Pangulo ng Republika ng Pilipinas ang nagbigay sa akin ng USB na nandun po lahat ang mga proyektong pinaghihinala na ghost projects. Ayaw ko lamang pong ilabas ng isa-isa sapagkat sa aking pagkakaalam noon, Ginoong Pangulo, mali din po yung binigay na mga coordinate sapagkat ang pinagbasihan nila yung MYPS, hindi yung PCMA, na palagi ko pong binabanggit. Sa mga kapatid, kahit na po yung mga binanggit na projects ng ating kasama, salig po sa mga maling coordination. At saka konti lang, pinili lang. Nagkataon lang po maganda nga talagang pagkakapresent sapagkat kulang na lang po yung cinematography at saka screenplay. Kung meron pa lang sanang sound effects, baka nandun yun. Huwag po sanang ganun magpasaringan tayo. Iisa po ang layunin natin dito. Yung matukoy natin kung sino ang merong utak dito. Na ngayon po ay unti-unti na pong naihayag. Alam nyo, tama yung punto rito ni Senator Marcoleta. Kumbaga, nakikita na natin yung kung sino talaga yung pinakaulo. Pero ang ginagawa kasi rito ni Ping Lacson, mas nakapokus siya dun sa sistema kung paano nangyayari yung korupsyon. Yung sa sistema, madali na yan kasi in aid of legislation na yun. Diba?
Pero ang pinaka dapat maging layunin ng hearing ng Senate Committee, tukuyin kung sino ba talaga yung nagmamaneho ng korupsyon sa atin. Kasi organized na sindikato na yung nangyayari. Kung sa baba pala nakikita na natin na talaga systematic yung pangungurapsyon nila tulad ng porsentuhan ng mga contractor, yung biding-bidingan, yung porsentuhan ng mga district engineer, mga assistant engineer, pati yung sa USEC, diba? So nakita na natin kung paano yung naging. Pero yung pagtumbok kasi sa pinakaulo ng buhaya, yun ang dapat maging mas focus natin. Kasi andun ng, kumbaga, pag nakuha mo na yung ulo, madali lang kunin yung mga nasa ilalim. Pero parang hindi yun ang landas na gustong tahakin ni Ping Lacson. Kaya ngayon, ang nagiging target nila rito ngayon, i-discredit yung surprise witness ni Marcoleta na si ex-Marine Sergeant Gutesa. At pati yung misis nito ni Senator Marcoleta, dinadamay sa flood control scam. Sino bang natatakot kay Martin Romualdez? Yan. Sino ba'y takot daw? Marami po siguro dito sa kapulungan ito. Ako, may hula ako kung sino yung mga takot kay Romualdez. Malamang yung pumayag na huwag nang isoli sa Senate, sa Senado yung custody ni Bryce Hernandez, pati yung namumuno ngayon sa nag-iimbestiga sa flood control. Kasi iniiwas nila ngayon yung tinatakbo ng hearing dahil ang tinutumbok na si Saldico at si Martin Romualdez. Pero hindi ako natatakot kay Martin Romualdez. Ngayon po, kino-question po yung notarization ng statement ni Gutesa. Dahil yung babae po, yung abogadong babae, nag-notarize, tinalikuran po niya ang kanyang signature, yung kanyang pirma. Nandyan po ba yung assistant natin para ipakita po natin? Ayan po yung huling bahagi ng dokumentong ninotaryo doon sa opisina ng abogadang babae na ngayon ay tinatalikuran niya ang kanyang pirma. Doon sa right side po, ayan po yung ninotaryo sa dokumento ni Gutesa. Yung kaliwa po ay iba pong dokumento. Tingnan po ninyo yung pagkakahawig. Ibig po ba ninyong sabihin, Ginoong Pangulo, yun pong notarial details, na yun po yung kulay blue, na kung saan nandyan yung PTR, nandyan po yung MCLE number, nandyan po yung kanyang roll number, ang kanyang address. Nakuha po ba ni Gutesa mula sa opisina ng abogada at in-stamp niya? Pagkatapos po yung detalye na nasa bandang kaliwa na kung saan makikita nyo document number, page number, book number, series of 2025. Makukuha po ba ni Gutesa mula sa libro, mula sa notarial register ng abogado? Paano niya makukuha? Tingnan po ninyo yung kabila, ganun din. Bakit po natin hahanapan ngayon si Gutesa at sasabihin pa natin dahil lamang tinalikuran ng babaeng nagnotaryo ang kanyang pirma? Pangkaraniwan na po kasi, Ginoong Pangulo, kahit pumunta kayo sa maraming lugar na kung saan nagnotaryo, hindi nyo po makikita ron ang abogado. Iaabot nyo lang sa kanyang papel ninyo, pagkatapos isosoli niya sa iyo, pagkatapos nyo magbayad. Itatanong po ba ni Ginoong Gutesa, bago siya umalis, tatanungin po ba niya doon sa babaeng kausap niya kung sino man yun, Madam, kayo po bang may pirma nito? Wala pong ganun eh. Ngayon, kung tatalikuran po ng abogado na yon ang kanyang pirma, ako na po mismo ang magdidirect ng prosecution sa kanya para ma-disbar siya, sapagkat yari ka ngayon, di ba? So, tingin ko rito na pressure lang dito yung abogado na sabihin niyang hindi niya pirma, yun yung gusto ng notaryo na yan. Pwedeng yung sinasabi nila na tinakot ko. Possible. Pero dahil nga sa
ginawa niyang yung pagtanggi na kanya yung pirma na yan, nalalagay na siya, ngayon siya sa alanganin. Kasi tingnan mo yung yung pirma at yung composition nung tinatatak dun sa pangalan ng abogado bago pumirmahan. Parehas na parehas eh. Diba? So, kahit itanggi niya yan, siyempre tatanungin, sino pumirma? Hindi naman niya pwedeng i-deny. So, pwede namang samahan nila si ex-Marine Gutesa para puntahan yung opisina nito kung saan niya pinanotaryo. At doon, mabubukot kung sino talaga yung pumirma. So, either way, kahit na sabihin natin na pumirma rito yung staff lang ng abogado, madadali pa rin siya kasi dapat automatic dapat siya yung pipirma, hindi pwedeng siya labas falsification yung notaryo. So, ang madadali yung pumirma. Eh, ang pinalalabas kasi nila dito, parang si Gutesa mismo yung naglagay ng notaryo na yan, siya yung pumirma, siya lahat-lahat. Eh, tama naman yung punto ni Marcoleta. Alangan naman kinuha niya yung mga aparato ng abogado, tapos itatatak niya rito sa affidavit niya. So, napaka malaking mistake yung ginawa nila rito nga pagtanggi. Yung nga lang, dahil nga sa pressure siguro ng abogado, madadali siya dahil mismong si Senator Marcoleta na mismo yung magrekomenda para ma-dispatch. So, kawawa naman, di ba? Pinaghirapan niya yung kanyang titulo, tapos madidisbar lang. So, wala na siyang magiging normal na tao na lang siya at wala na siyang nakalagay na attorney sa kanyang pangalan. Ginagamit po niya yung opisina na yon. Pakita po ba natin, pwede po nating ipakita yung opisina, yung kanya, ayan po yung kanyang lugar. Ang opisina po niya ay sa Ermita, ngunit yan po ay ginagamit niyang address. Ayan po makikita ninyo. Notary Public 24/7. Ibig niyo sabihin, nandyan at hindi na... Ayos yung kanyang notarial services 24/7. So, kaparehas ng ng 7-Eleven. So, hindi na natutulog yung kanyang notarial services. So, kahit siguro alas 2 ng madaling araw, basta madaling araw, nagdo-notaryo pa rin siya. So, wala namang opisina ng madaling araw ang korte or anumang transaction sa gobyerno na nangangailangan ng notarial services. Pero siya bukas siya 24/7. So, doon pala may makikita ka ng irregularity sa ginagawa nitong abogado na to. So, yung pagtanggi niya sa firma niya, isang talagang malaking pagkakamali niya na i-deny niya. Sana sinabi nila niya, oo, pinirmahan ko yan. Kasi hindi naman mahalaga yung notaryo niya eh. Kasi nag-under oath siya sa Senado. So, hindi na masyadong ma-highlights. Kaso, dahil siguro na-pressure siya o may nag-pressure sa kanya, nagkamali siya ng kanyang naging desisyon na itanggi yung kanyang firma. Diyan at hindi na natutulog yung abogado na yan. Sigurado meron siyang tao dyan na pumipirma. At ginagaya na lamang ng kanyang staff o secretary yung pirma niya. Ganyan po palagi. Kalakaran, ngunit hindi tama. Sapagkat sa batas po ng notaryo, kailangan nakaharap po yung magnunotaryo sa nagpapanotaryo. Bakit po niya ngayon sinabi na hindi niya pirma yon? Maring hindi niya pirma, ngunit tinayaan niya kung sino man ang taong iyon na ipirma yung dokumento. Kagaya po ng nasabi ko, naging academic na po yung notaryo sapagkat ang tao ay tumayo sa ating kapulungan. Binasa niya yung kanyang statement. Yung mga bayarang media nga po, sinasabi pa kino-quotes ko pa Bakit ko po siya sinabihan na dahan-dahan siya? Dahil po nung panahon na binabasa niya na yung kanyang statement, sinusundan po namin yung kanyang binabasa. Tingnan nyo, pati yung mga mainstream media, talagang naka-attack mode na rin kay Senator Marcoleta. So, indication to na gumagalaw na yung pera at influensya ni Romualdez para siraan ko. Sirain yung naging statement ni Gutesa, kahit yung technicality ng napakaliit, palalakihin. Alam naman natin kapag media na yung sumausaw dyan sa issue na yan, kaya na lang palakihin yung issue. So kahit na wala namang bearing yung notarial, pero nagiging big issue dahil sinasawsawan ng mainstream media,
na nakikita natin may kumpas kasi kahit yung mga senador, ini-question din yung notarial. Diba? So, makikita mo talagang may kuntsabahan dito sa gobyerno natin na yan yung mga nilalabanan ngayon ni Marcoleta. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, hindi na sayang yung boto natin dito kay Marcoleta kasi ito, matapang talagang tinatayuan yung kanyang prinsipyo. Kung ano yung tama, pinaninindigan niya. Nabasa. Binigyan ko po ng kopya ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Binigyan ko ng kopya ang ating Senate President at yung aking katabi si Senator Gatchalian dahil 4 lamang pong original ang meron kami. Yung binabasa pala niya ay Xerox copy kaya may naputol sa baba. Gusto ko lamang pong ma-record ng totohanan dahil doon sa umpisa po niya, merong isang linya po siyang nalaktawan. Alam po ito ng mga kasama natin na sinusundan po habang binabasa namin. Doon sa pangalawa po, 2 linya naman po ang nalaktawan niya. Kaya gusto ko lamang pong maging maayos ang pagre-record ng kanyang statement. Ano po sabi ng mga bayarang media? Hindi ko naman po nila lahat. Kaya ako po hindi nagpapa-interview sa kanila. Alam ko po ang karakter ng ating media ngayon. Nakakaawa na po ang kalagayan. Totoo yan, nakakaawa na yung mainstream media. Kaya kung mapapansin nyo, diba, mas marami pa yung views ng mga sikat na mga vlogger. Mas pinaniniwalaan pa yung mga vlogger ngayon kaysa sa mga journalist na nanggagaling sa mga mainstream media. Kumbaga, yung mainstream media ngayon, panabla na lang kung totoo yung sinasabi ng mga vlogger. So parang doon na lang nila ikinukonek. So kung wala yung mainstream media, mas pinaniniwalaan na ngayon yung mga vlogger. So, bakit ganun? Bakit ganun na nangyayari sa bansa natin na parang yung mainstream media nagpapagamit sa mga politiko? So, tama kaya yung sinasabi ni Senator Marcoleta na bayaran na ngayon ang mga media? Binanggit na po ng dating Senate President ang nangyari do sa statement ni Diskaya. Siya ang kauna-unahang nagbigay ng statement na kung saan binanggit ang 17 congressmen. Ngunit, nakakapagtaka. Hindi na po natin tinutuntun yung 17 na yon. Kagaya na nga sinabi ng Senate President, napupunta na, natutuon na yung pagtuntun sa mga kasama natin dito. Bakit po? Natatakot ba tayo kay Martin Romualdez? Sa tingin ko, opo, natatakot sila kay Martin Romualdez kasi mukhang may hawak na alas to sa mga senador na pilit na inililihis yung usapin ng flood control sa mga congressman. Kasi pag nadiin dito si Romualdez, baka biglang kumanta to, ilaglag pa yung ibang mga senador. At may madadali dyan sigurado, lalo na yung mga matatagal na. Sigurado yan. Nakakabahan yan kapag kumanta si Romualdez. Siguro po, yung iba sa inyo natatakot. Ginoong Pangulo, naghalo na po ang balat sa tinalupan. Bakit po? Ngayon ko lamang po nakita sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Nandun po yung Justice Secretary. Hindi pa po natin natatapos na pagtatanungin yung respondent, yung resource person, na tayo po ang merong legal and physical custody. Hindi ko maintindihan kung bakit dadalhin niya sa kanyang opisina at pagbalik niya, meron na siyang supplemental affidavit. Yan yung isa sa pinakamalaking nakakapagtaka. Binitbit niya, hindi pa tapos yung hearing. Sisimula pa lang, binitbit kagad sa DOJ. Diba dapat ang normal procedure dapat yan? Tapusin muna yung session, yung hearing, bago nila bitbitin para mapanumpa doon para sa pag-apply ng witness. Pero dito kasi, hindi pa nagsasalita yung witness, yung resource person. Binitbit kagad ni Boying. Tapos pagbalik, may doon na siyang hawak na sworn statement. At yun na yung binabasa niya para doon sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Kaya nakakapagtaka na parang nagkakaroon na ng kuntsabahan. Siyempre, pag nagkuntsabahan ng DOJ, under yan na Executive Department, tapos nagkuntsabahan kasama ang Senado. So, wala na pupuntahan yung hearing. Kaya nga yung nangyayari ngayon,
takipan na ng takipan at hindi na talagang tinutumbok dito yung sino yung may kasalanan talaga. Ang ituturo na lang dito yung mga senador kasi yun, parang big fish na rin yun dahil siyempre national yung kailan tinakbo ang sa eleksyon. So sila yung mas madidiin. Mas kailangan na kumbaga kailangan mailayo yung yung usapin para hindi madali si Saldico. So yan ang abangan natin sa mga susunod na araw, lalo na doon sa hearing. Kung may tutumbok pa rin nila kay Saldico at kay Romualdez yung gaganaping hearing. So sa ngayon wala pang schedule kung kailan ang hearing ng flood control. So abangan natin yan. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.